so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me deeper still, as you call me deeper still, as you call me deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me, oh, His love for me. The sun sets free, oh, it's free. His ways runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Whom the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, in my Father's house, there's a place for me.
a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the weight of sin, bound by the shame that hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. Wrestle with the ache of loss, and widest has been your road to walk. He bore your pain, He bore your cross. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, and glory, still great is His faithfulness. He is faithful. He is present, helper, keeper. Great is His faithfulness.
perfect, sovereign, my fortress. Great is His faithfulness, Abba, Father, My Father, comfort. Great is His faithfulness, Redeemer, Restorer, Sustainer. Great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him, come find your peace again. Trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him, come find your peace again. Trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, grief and glory, still great is His faithfulness. Morning is coming, there's more to the story. Don't forget, grief and glory, still great is His faithfulness. Grief and glory, still great is His faithfulness. He is so faithful. Grief and glory, still great is His faithfulness. When you prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in yourself and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him.
never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him.
Good morning po. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. And let's say, praise the Lord. One more time. Praise the Lord. Amen and amen. Pwede po bang sabihin niyo po sa katabi niyo, good morning and God bless you. Yan. Good morning din po and God bless sa ating lahat. Alam niyo po, last night, when I was flying back to Manila, nakaranas po ako ng turbulence na tinatawag. Yung nanginginig po yung eroplano. At yung eroplano po namin gumanon pa. Sabi ko, talaga mapapahawa ka sa upuan mo. At alam mo naman, pag mga ganung bagay, tatawagan mo ang Diyos, Lord. And the negotiator within me says to him, Lord, magpe-preach pa po ako bukas. Alam mo po yung mga ganun. And when you have, marirealize mo na in this life, there will be a lot of turbulence. You are not in control of those turbulence, but God is in control. Amen. And when you realize that, masasabi mo sa sarili mo, kahit ano mangyari in the future, basta kasama mo ang Diyos, okay lang ako. Amen? Ang galing po, no? Ng Panginoon sa buhay natin. So, marami pong rason. Alam niyo po ba, habang nasa ako, sa aeroplano kagabi, sabi ko, Lord, ini-imagine ko po nagsasalita po sa Christ of all ages. At nagana po ako call to worship bukas. So, marami pong rason para magpasalamat po tayo sa Diyos. And in fact, yung presensya natin sa araw na ito, sa church na ito, is already a proof that God loves us. Amen? Amen. Kaya palakpakan po natin ang Diyos ng malakas na malakas. Sabi po sa Psalm 100 from verse 4 to 5, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Wow! Napaka-sweet talaga ng Panginoon. Basahin po natin sa Tagalog. Mga awit, 100 from verse 4 to 5. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen and amen. Kaya po sa umagang ito, as we sing this song, the Lord's Prayer, let's remember that our God is good and His love endures forever. And with that context, let's sing this song beautifully. Amen? Sabay-sabay po natin awitin. Thy name
let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we recognize your presence in this place. You are truly in this place and you are with us. Thank you so much for gracing us with your presence this morning. And we recognize, Lord, na marami kaming mga bagay na dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. And so we're taking this opportunity to thank you for all the things that you've done to us, Panginoon, and even to the things that you will do for us, Panginoon. Every good and perfect things na gagawin mo, ibibigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. So we're thanking you today not only for the past, even for the present, but even, Lord, to the future that you have in store for us. Maraming salamat po. At sa umagang ito, dalangin namin na pagpalain niyo po ang worship team, empower them, Lord, bless them, so they may be able to do what you intend them to do this morning. Tulungan mo sila, Panginoon, so they may lead us into high and extravagant worship, Panginoon. Allow us to sing beautiful songs sa iyo, Panginoon, at nawa magala ka sa mga aawitin naming mga awit sa umagang ito. May we be able to please you this morning, Panginoon, at sa programa na inahanda ng church na ito, Panginoon. We also pray for the preacher and the messenger that you, Lord, select to deliver your message today. Lord, bless niyo po ako, Panginoon. Bless your servant, and may your servant give glory to you, Panginoon. So, thank you so much for giving us the opportunity to serve you. It's indeed a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much. And we also remember the people joining us online. Bless them as well, Panginoon, with your presence, Panginoon. And may you, Lord, address whatever concerns that they have right now. We also pray for our brothers and sisters in Bulacan. Bless them as you bless us here in West Camias. Thank you so much, Father. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to you, Lord. Napakasarap pagmasdan na sama-sama tayo nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapalang lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, binigyan tinatangay ng langit. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa, laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapalang lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pinilang natangay ang lang. At sa aking pagpupuri,
laging uhaw sa'yo. Minsan ating kaaway, pinilat na kamay matangin. At sa aking pagpupuy, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Let's continue to praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody shout, Jesus! 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 Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal, na dakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papatay.
Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, 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 magpakailanman. Jesus! 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 Hallelujah! Come on! Shout for joy to the Lord! Hallelujah! Itataas, itatanghal, at isisigaw namin sa buong mundo ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa buong araw na binigay niyo sa amin. Sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya narito kami, ibibigay namin ang pinakamataas na uri ng pagsamba, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamba
Mic test. Good morning po. Palakpakan po natin ang Diyos. Nandito po tayo to celebrate our relationship with the Lord. Amen? Lahat po na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ay may relasyon sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ang title po natin sa araw na ito ay pinamagatang, yan, In Him there is no darkness at all. And the message today was taken from the book of 1 John chapter 1 from verse 1 to 10. Yun po yung binasa ni Brother Jet kanina lang. So this week po, not this week but last week, kasi Sunday na ngayon, first day of the week. So new week na. So nung last Wednesday, that was September 11, my mom celebrated her 60th birthday. So ano na siya, senior na siya. Welcome to the discount discount group of 20%. Sabi nga ni Kuya Mon sa isang post niya, sa isang friend niya nag-celebrate din ng 60th birthday. So I was really happy na bilang anak, yung nakikita mo, nanay mo, she's celebrating her 60th birthday and very excited siya na senior na siya. Ay, yung tatay ko kasi, nauna sa kanya 60 din . So parehas na silang 60. Iba po pala yung feeling na both kayo mag-asawa, 60 na, nagkakaasaran. Yun pala, pag nawi-witness ng isang anak yung mga kakulitan ng mga magulang mo, di ba? So, in celebrating my mom's birthday, marami pong na-realize, especially when I consider yung relationship ko with my mom. So una, that relationship na nanay at anak was established when she conceived me at ipinanganak niya ako. So doon na-establish yung relationship namin bilang magnanay at ako ang kanyang anak. And if you look at how my relationship and our relationship with God was established, it was because of our Lord Jesus Christ. Amen? So na-establish ang relasyon natin sa Diyos because of our Lord Jesus Christ. Second, on top of the importance of relationship, I also realized the value of dependence and trust sa nanay ko. So over time, marami akong natutunan about her. So nung bata ako, hindi ako naniniwala na gusto niya yung best for me. Feeling ko, kontrabida siya sa buhay ko. Ganyan. Pag anak ka, di ba, feeling mo sa mga magulang mo, masyadong stricto, hindi mo sila maintindihan. But as you grow older, you will realize that your parents are like you. Meron din sila mga pangarap na katulad mo. At may mga struggles din sila katulad mo. Amen? At makikita mo na ginusto lang ng mga magulang mo kung anong makakabuti sa'yo. But when you were young, hindi mo naintindihan yung mga bagay na yon. Akala mo, lagi silang kontra sa'yo. But as you grow old, marirealize mo, ginawa pala yun ng magulang mo, naging stricto sila sa'yo because mahal ka nila. Ayan. And of course, as you grow old, nagde-develop yung trust mo sa kanila knowing that they care for you. At ganun din naman sa Diyos, nung bata rin po ako sa Panginoon, dahil sa mga naririnig ko sa kapaligiran, maraming misrepresentations about the Lord, I thought, nung una, gusto ng Diyos na pahirapan yung mga tao. Gusto lang ng Diyos, feeling ko dati, killjoy siya, na hindi ka pwedeng maging masaya because ang kasunod niyan, bad things to happen. So yun yung mga narinig ko sa paligid ko. So I thought, nung bata ako, ang Diyos, gustong-gusto niyang nahihirapan tayo. Na masayang-masaya siya pag may mga struggles tayo, na meron tayong mga test na pinagdadaanan. I thought, ganun ang Diyos. But later on, as the Lord reveals Himself sa'yo, naunawaan mo at the bigger picture, actually, ang gusto ng Diyos ay mapabuti ka. Amen? Gumagawa ng paraan ng Diyos upang marating mo ang isang sitwasyon na nandun ka sa mas mabuting kalagayan. In fact, may pinipare ang Diyos na magandang future sa bawat isang taong nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. And finally, the last that I realized dun sa celebration namin sa birthday ng mama ko is that relationship should be celebrated. Amen? And you have to be thankful na meron kang relasyon na ganon. So ganun din sa Diyos na kapag pupunta tayo sa church every Sunday, it's also a way for us to celebrate yung relationship natin sa Kanya.
Amen? Umaawit tayo, nagpapasalamat tayo, itinataas natin ang ating mga kamay at talagang bigay todo tayo sa pag-awit because we are very happy and thankful that the Lord extended that grace para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Amen and amen. So, habang alam niyo po, yung the month of September is about communion with God, di ba? It's about our relationship with God. And for about 20 years na rin ako sa Christ of All Ages, about 20 years. So, na-develop din yung pagkaunawa ko about communion with God. Ayan. And mas lalo ko siyang na-appreciate when the church encourage all of us to read the Old Testament and move to the New Testament and see how it's connected. At isa sa mga marirealize mo doon is yung konsepto ng relationship natin sa Panginoon. Madali lang bang mag-establish ng relationship sa Panginoon? Tatawag ka lang sa Kanya, anak ka na niya, o ito ba'y mahirap, madali, ganyan. So yan yung mga, somehow, mga concerns or questions ko sa life ko nung nagsisimula ako sa pananampalataya ko. But over time, naging malinaw sa akin ang communion with God and how to establish that relationship with God. So number 1, I'll share 3 points sa inyo. Number 1, God demands perfection in relationship with Him. Kailangan perfect ka bago ka makakonect sa Kanya. In fact, in Matthew 5:48, sabi dyan, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Alam niyo po, hindi ka basta-basta nakakakonect sa Diyos nang lalapit ka lang. Ang palatuntunan pala, ang policy, ang rule, is you have to be very perfect. You have to be perfect to come near to Him. Otherwise, matutupo ka. In Leviticus 19:2, sabi dyan, speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy for the Lord your God, for I, the Lord your God, am holy. Amen? So sinasabi dyan, dinidescribe ang ating Diyos bilang holy, and because He is holy, He is demanding that the people should be holy. And it's very difficult for us to be one. Amen? Kaya, number 1, point sa Tagalog, basahin po natin, no? Sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. So kung ganun naman talaga, kung ano yung pagkatao mo, normally yun yung dinidiman mo sa ibang tao na maging ganun din sila. Sa Diyos ganun din, pagkat siya ay banal, nire-require niya na ang lumalapit sa Kanya ay maging banal din. At ang magpakabanal ay isang gawain na mahirap gawin. Amen? Mahirap. Kahit sino po sa atin dito ang mag-a-attest na totoong mahirap ang magpakabanal. Ayan. Number 2, as a result of this, the standard of God is impossible for us to achieve. Mahirap po sa atin na ma-achieve yung standard na yun ng Panginoon na nagre-require siya na maging perfect ka bago ka lumapit sa Kanya. Sa Romans 3:23, ang sabi po dyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin lang po, in other words, wala pong makakaabot doon sa gusto ng Diyos. Sa standard niya, that you have to be perfect. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-establish ng relationship sa Kanya. Ibig sabihin, mahirap makipag-connect sa Diyos. Amen? Because of that standard. In James 2, chapter 2, verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Sa Tagalog, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Ang hirap naman. May 10 utos. Nagsikap ka, nagampanan lahat, magawa lahat yung 10 utos. Nagkamali ka lang sa isa. Ang kahulugan pala nun, nagkamali ka na sa lahat. Sino po dito sa atin ang nakaka-complete ng 10 Commandments? Ngiti na lang tayo.
Ayan, obviously, baka more than one pa, di ba? So, yari na tayo. So, in other words po, napakahirap pong gawin. Kasi ito po pala yung standard ng Diyos. Mahirap palang mag-establish ng relasyon sa Kanya. Paano na yan? Totoo bang Kristiyano kayo? Hindi tayo perfect. But, number 3, but thanks be to Jesus, He made a way for us. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Amen. Ang hirap ng standards. Hindi natin kayang gawin. Sinabi rin sa Biblia na hindi natin kayang gawin. But thanks be to Jesus, He made a way for us. In Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, we were made perfect, which is the requirement of God in establishing a relationship with Him. Na-solve po yung problema. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay Kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Amen? Ang napakapalad po natin bilang mga Kristiyano, sapagkat the moment that we accepted the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord, na-establish po yung relasyon na yon, na numbalik yung relasyon natin sa Diyos. At ang relasyon na ito ay naging maganda na. Amen? Amen. Ayan. So, in Colossians 1:22, sabi din dyan, but now He has reconciled you by Christ's physical body through the death to present you holy in His sight, without blemish, and free from accusation. Sa Tagalog po, ngunit naging tao ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Amen? Because of the death of our Lord Jesus Christ on the cross, nagkaroon tayo ng kakayahang magkaroon ng relasyon sa Diyos. At sabi dyan, ito ay para maiharap niya tayo as banal, walang kapintasan at walang dungis. Amen? So pag nakikita tayo ng Diyos, kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, ibinigay natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang tingin sa atin ng Diyos malinis na. Amen? Tanggap niya na tayo. Amen? At yun ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo, yun lagi po ang ating tatandaan. Amen and amen. Alam niyo po, this September also, I remember si Sister Josie Brobio. Nagpapadala kasi siya ng mga messages sa Facebook Messenger. And she explained about the month of September. Ang month ng September sa atin ay month of Elul sa Israel. Ayan, lakayan natin. Focus tayo sa baba. Ayan, so yung number 6, Elul. So sa atin po, tumatapat yan ng September. Ayan. At yung kasunod niya na mga feast, makita nyo, down, France, zoom out. Ayan. Ang kasunod niya, alam nyo po sa Hebrew calendar, ang month na ito ay yung last month nila. So mag-New Year na sila sa October 2. Mag-New Year na, magse-celebrate na ng New Year ang Israel or yung Rosh Hashanah, Feast of the Trumpets on October 2. And then, maraming kasunod yan na mga feasts like Atonement or Yom Kippur, and then Tabernacles or Sukkot, and yung festive sa December, yun yung Hanukkah. So, zoom out, France. So, yan yung calendar ng Israel. Nagmo-move yan. Pero ito, kinapture lang natin, estimate kung saan magpo-fall. But the point is, yung month ngayon ng September sa atin, month of Elul, sa kanya, sa Israel. And si Sister Josie Brobio, she shared about this verse which is related to that month. So, on the month of Elul, Song of Songs, chapter 6, verse 3, ang sabi dyan, I am my beloved's and my beloved is mine. Ako'y sa aking mahal at ang mahal ko naman ay sa akin lang. Napaka-romantic. If there's a parang analogy of our relationship with the Lord, we can use, He is our Father, we are His children, di ba?
He's the shepherd, we are His shepherd. Maraming analogy na pwedeng gamitin para i-describe ang relasyon natin sa Diyos. And one of the analogy that we can use is that ang Diyos at tayo, we are lovers. Amen? Ako'y sa aking mahal at ang mahal ko naman ay sa akin lang. Amen? May mga awitin tayo dyan na ganyan ang mensahe. In Hebrew, ang pagbasa po dyan sa ako'y sa aking mahal at ang mahal ko naman ay sa akin lang is ani, ledodi, vidodi, li. Ayan, yan po ang pagkabasa niyan. At yung pagkasulat sa Hebrew, ganyan. Hindi ko, di ba? Pero pag tinignan nyo po yung mga words, 1, 2, 3, 4 na words na yan, sa Israel kasi ang pagsulat nila pabaliktad. So, ang sabi dyan, pag ginawa mo yung first letter for each word, ang lalabas po dyan ay the first letter of these 4 Hebrew words spell out as Elul. Ayan. Pag kinuha mo yung mga first letter nun, ang ginawa ko po dyan, kinapi ko po yung mga first letter nung statement na yan, kinapture ko, nilagay ko sa Google, nilagay ko Hebrew to English at lumabas nga yung word na Elul. Pag kinapture mo yung isa-isang first letter of the word. Ang napakaganda nung resulta sapagkat, ibig sabihin lang, if we take it like the meaning out of it, this month of September, we have to remind ourselves that God and us are lovers. Amen? Sa buwan ng September, kailangan nating alalahanin na mahal tayo ng Diyos, siya ay atin at tayo ay sa Kanya. Amen? So, number 1, we belong to God. Number 2, we are His and He is ours. Number 3, we are wrapped together, dedicated to each other, bound to one another. Amen? Tayo ay kapiling niya, tayo ay makasama niya habang panahon. Amen? Tayo talaga ay sweet to each other. Yun ang sinasabi. Very close, hindi yung walang space, pero very close tayo sa Kanya. And this is made possible by Jesus alone. Amen? Ayan, yung we belong to Him, we are His and He is ours. This is because of what our Lord Jesus Christ did on the cross. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. So we'll go now to each of the verses, 1 John from 1 John chapter 1 from verse 1 to 10. Basahin po natin, verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na. Ang salitang nagbibigay buhay, Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin Siya. At pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. In verse 3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. So ano pong matutunan natin dito? In terms of testimony and the word of life, the message of Jesus' life, death, and resurrection is not based on hearsay, but on personal eyewitness accounts. Hindi po ito base sa chismis. Ang sumulat ng 1 John, ang sinasabi niya is nagkaroon mismo siya ng encounter with the Lord. Nakita niya, napagmasdan niya, at nahawakan niya. Ang gusto niyang i-emphasize is yung credibility niya to tell about these things. At kung meron kang kausap na tao, which of the two you will believe more? Yung taong sinabi lang yung sinabi ng isang tao o yung tao mismo ang kausap mo kung saan nanggaling sa kanyang information? Doon ka na sa pangalawa. Yun lang yung gustong i-emphasize ng 1 John chapter 1 verse 1 to 4. Na itong mga sinasabi niya, hindi ito ay nanggaling sa taong nagbasa lang ng books, nakichismis lang sa kanto. Ang mensahe na nakasulat dito ay mula sa isang taong merong personal encounter sa ating Diyos.
Amen? Nakita niyang nabuhay ang ipinangakong Misaya sa Old Testament at nakita niya ito eye to eye. That's the kind of credibility that this person, John, would like to establish at this point. Amen? Ang sinasabi niya dito, ang salitang nagbibigay buhay. Ang topic ng kanyang sinasabi ay tungkol sa salitang nagbibigay buhay. Amen? Wala nang iba. Amen? Ang sinasabi niya, ang kinukwento niya, ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Na-realize ko din po, bilang mga Kristiyano, kapag na-establish na po natin yung relasyon natin sa Diyos, ay may obligation din po tayong i-share ang magandang balita sa iba. Amen? Gaya ng ginagawa ni John, sinishare niya ang mga nakita niya, na witness niya. Bilang Kristiyano tayo din should also be sharing our testimony how God changed our lives. Amen? In 1 John 5:11-12, sa salitang English, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Sa Tagalog, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Malinaw po ba yung mensahe? Alam niyo po ba, nung bata pa ako sa Panginoon, may illustration po na ginawa or isinare sa akin para mas lalo ko siyang maintindihan yung 1 John 5:1-12. So pag mga illustration po, may gagamitin kang analogy para maintindihan mo ng mas matindi pa, hopefully mas matindi, ang mensahe ng Biblia. So halimbawa, ang sinasabi dyan, merong tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen? Diyan sa verse. So halimbawa, ito yung buhay na walang hanggan. At sinasabi dyan, makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak, kung ang anak ng Diyos ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Amen? Ang buhay, halimbawa po ito ang ating Panginoong Hesukristo, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, according sa Biblia, ito ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Silagay natin dyan. At sinasabi sa Biblia, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ako, in the past, there was a time na sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, tinanggap ko siya, binuksan ko ang aking puso, at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas, tinanggap ko ang ating Panginoong Hesukristo. So nung tinanggap ko ang ating Panginoong Hesukristo, kasama ko siya at kasama din ang buhay na walang hanggan. Amen? Pag wala sa iyong Panginoong Hesukristo, wala rin sa iyo ang buhay na walang hanggan. So ang tanong, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, isa lang ang paraan, tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo because it's automatic within the Lord Jesus Christ. In the Lord Jesus Christ is eternal life. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Basahin po natin ang 1 John 5-6. Ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. This talks about yung topic na light and darkness. So light and darkness, light represents truth, purity, and holiness. To walk in the light means living a life of obedience to God's commandments, in contrast to walking in darkness, which represents sin and rebellion. So, pag na-establish na pala yung relationship natin sa Diyos, is hindi na po natatapos doon ang buhay natin. Kailangan din po natin mag-walk in the light. Amen?
Yun po ang expectation na, okay na yung relationship ko sa Diyos, pwede ko nang gawin yung mga dapat kong gawin. Hindi. May obligation po tayo to walk in the light and to live a life of obedience to God's commandment. In fact, isa po sa mga commandment na dinescribe po sa Book of John, kung mapapansin nyo po so far, yung verses ng 1 to 10 ng 1 John chapter 1, yung ginagamit ko pong mga verses to support them is galing din po sa the book of 1 John. So kung mabasahin nyo po yung book of 1 John from chapter 1 to 5, napakaganda po ng mensahe. Sinasabi ko na po sa inyo, marerefresh po kayo. Ang dami nyo po matututunan tungkol sa relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo at relasyon natin sa Diyos and what it means at anong gagawin natin after nating ma-establish yung relationship na yon. So, sa 1 John 3:23 to 24 naman po, sabi po dyan, and this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. The one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Sa Tagalog po, basahin po natin, ito ang Kanyang utos, sumampalatayak tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Nagigets niyo po ba? Isa sa mga commandments ng Panginoon ay sumampalataya sa Kanyang anak at magmahalan tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo dyan, kamahal-mahal po ba yan? Duda po yata kayo Ayan. Ang verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ibig sabihin po, paano ka nakaka-feel ng security na you belong to God? How would you know na ikaw talaga ay may relasyon sa Diyos? Anong paraan? Binigay niya sa atin ang Holy Spirit. The Holy Spirit will prove to us that we have this relationship with Jesus already. Amen. And so, when you stand, when you share the gospel, you are confident because the Spirit in you tells you that you are a child of God. Amen? Kaya malakas ang loob mo, hindi ka masisway. Amen? Amen tayo dyan. So, ibig sabihin po, walking in light is not just moral purity, but involves love and righteousness and relationship with others. So, ibig sabihin, yung pag-walk natin sa liwanag, kasama po doon yung pag-establish natin ng maayos na relasyon sa kapwa natin Kristiyano. We will not be isolated na mamumuhay tayo mag-isa lang. We are meant to establish relationships with each other. Amen? Yan din po ang gusto ng Diyos. Malinaw mo naman po. Ang sinasabi niya, pag naka-establish na tayo ng relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo, we also have to think about our relationship with each other. Kailangan po magmahalan din po tayo. Amen? Hindi po yung lalayo tayo, iwas tayo sa iba. Hindi po ganun yung gusto ng Diyos. Ang gusto niya kasi is mag-create ng community. Amen? Community that care for each other. Amen? Because yung nag-create mismo ng community na yon, care for us. Amen? Care for you. Amen po ba? Amen. While believers may struggle with sin, their lives are characterized by a continual turning away from sin and toward the light of God's truth. Mga kapatid, lahat po ng Kristiyano sa buong mundo ay nag-struggle at some point with sin. Amen? Why? Because nasa mundo pa po tayong ito. May mga turbulence. And sometimes because of our human nature, minsan we lack the wise judgment. Sometimes because of fear, kagaya ni Abraham dati, because of fear, nagsinungaling siya. Sabi niya, kapatid niya si Sarah. Alam niyo po yun, may mga bagay na nagtitrigger sa isang tao like fear para mawala siya sa katinuan. Makalimutan niya ang Diyos for a time. At magsinungaling siya because
ang nagiging tawag dito, ang source ng kanyang pagsosolve ng mga sitwasyon o problem sa buhay niya, nakatingin na siya sa kanyang sarili. So every time na may sitwasyon sa buhay, may concern, every time na mahuli mo yung sarili mo, nakadepende ka na sa sarili mong kakayahan, there's a likelihood that you will make a sin o commit a sin. Amen? Because ibig sabihin nun, Lord, mas tiwala ko sa kakayahan ko at sa talino ko, ako na muna. Amen? Ganun na naman sila. Marami pong story sa Bible na nagtiwala sila sa Panginoon. Pero at some point, meron sila nagawang kamalian. Amen? Because they're only humans. Mga kapatid, don't expect your fellow believers to be perfect. They are not perfect. Tao lang din po yan. Nagkakamali. Pero, what will separate a person, an average person, from a Christian? That Christian will find a way to turn away from sin at bumalik sa Diyos. Amen? Because of the Holy Spirit will convict that person as well. At marirealize niya that the right thing to do is to turn away from sin and go back to God. That's the real Christian. Amen? That will separate you from an average person, from someone who doesn't believe in the Lord Jesus Christ. If you believe in the Lord Jesus Christ and nahuli mo yung sarili mo that you committed a sin, malulungkot ka, kapatid. You will be convicted by the Holy Spirit, and because of the grace of the Lord, and you remember His goodness for many, many years to your life, ang gagawin mo, kapatid, babalik ka sa Kanya at hingi ka ng tawad sa ating Diyos. Confession of sin is a requirement for you to be cleansed as well. Ang sabi naman ng Diyos, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins. Amen? Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Amen? At kailangan lang po talaga maging aware tayo minsan. At pag sinasabi na ng Diyos, huwag mo nang gawin yan, makinig ka na, kapatid. Amen? Amen. In 1 John chapter 1, verse 8, sabi po dyan, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Napaka-practical ng mga katotohanan na sinasabi ng Biblia. Amen? Totoo naman. Diba? Kung sinasabi mo na sa liwanag ka, pero di ka naman nag-walk in the light, dinadaya natin ang ating sarili. So, about sin and forgiveness, number 1, it is through the blood of Christ that believers are cleansed from their sins. Amen? Nalinis po tayo sa lahat po ng ating kasalanan, and we became perfect in the eyes of God because of the blood of our Lord Jesus Christ. Kapatid, utang natin sa ating Panginoong Jesucristo at sa Kanyang dugo na nagkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Kapag mayroong kasalanan sa atin, kahit 1, 2, 3, hindi po tayo makakalapit sa Diyos. Hindi naman po 1, 2, 3 yung kasalanan natin, napakarami. Meron pa nga pong paraan, bibilangin mo, 1 per day, times 365 days per year. 365 na yun. 37 years old na ako. Times 37 pa, ganun kadami. Diba? Ang point lang is, napakarami pong dahilan para layuan tayo ng Diyos. Amen? Nevertheless, He made a way through our Lord Jesus Christ para lahat ng kasalanan natin ay mawala sa atin. Lahat, totally, completely maalis para makaharap tayo sa ating Diyos. In other words, we owe it to the blood of our Lord Jesus Christ. On why we can come to the Lord, and even to the point na kaya nating maglingkod sa Kanya. Amen? Amen. Number 2, this cleansing is central to the believer's life as it removes the barrier of sin between humanity and God. Yung barrier po ng kasalanan between us and God, naalis na po yun. Amen? Because of our Lord Jesus Christ. Number 3, the cleansing is not just one time
but an ongoing purification for those who walk in the light. Kasi nga po, nasa mundo pa rin tayo, marami pa rin diyang nakikita ng mata natin, naririnig, di ba? May mga pressure all over. And because you're a human being, there's still this human nature inside you. There's that chance na magkamali ka, magkasala ka. So, ibig sabihin ba nun, pag nagkasala ka, wala ng paraan? Dahil ayaw ng Diyos ng ganon? Ang sinasabi dito, there's an ongoing cleansing pa rin po. So, ibig sabihin, pag lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, naalis yung kasalanan na yon. Amen? Para hindi ka mahirapang lumapit ulit sa Diyos. Sino po dito yung may kasalanan, is confident pang lumapit sa Diyos? O Lord, hingi ako sa iyo. Ang kapal naman ng mukha, parang ganun, di ba? Pero syempre, kapag lumapit ka sa Diyos, alam mo may kasalanan ka, ano pong nararamdaman natin? Nahiya po tayo, di ba? Minsan nga, yuyuko natin yung ulo natin, ayaw nating umarap sa Kanya. Minsan pa, alis tayo ng church, ayaw nating makasama iba natin churchmates because nahiya tayo. Kasi ganun kapag nagkasala ka, dinadrive away ka nun sa Diyos. Napapalayo ka. Kasi nga, banal lang Diyos So, hindi ka nakakalat. Parang pag lumapit ka, tumatalbog ka. Parang ganun. Kasi banal lang Diyos at may kasalanan ka, hindi ka makakalapit sa Kanya. So, gumawa pa rin siya ng paraan. That the blood of Jesus Christ, when you know that you committed a sin and hindi ka makakalapit sa Diyos, hingi ka ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo, malilinis ka at makakalapit ka ulit. Amen? Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos na alam niya na in the future, because He knows, nandito pa rin tayo sa lupang ito, sa mundong ito, there will be a lot of reasons. There will be a lot of pressures. Amen? At ayaw ng Diyos na ma-feel mo na na-establish na yung relationship, hindi ka ulit makakalapit sa Kanya. Amen? Because the work of Christ is complete. Amen? And it continues to cleanse those who place their trust in Him. Amen? Sino po dito nagtitiwala sa ating Diyos? Amen. The work of our Lord Jesus Christ in you is complete. Kompleto. Totally 100%. And it continues to cleanse you because you put your trust in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Diyos. He deserves all the glory and honor. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na sa mundong ito, mahirapan po talaga tayo. Amen? Sino po dito ang hindi nahirapan? Taas ang kamay. Itaas din po ang paa. Lahat po tayo may struggle. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na habang lumalaki ako, nare-realize ko. Kasi ako, nung bata ako, ang taas ng expectation ko sa mga magulang ko. Dapat ganito kayo. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi sa TV, dapat ganito ang magulang. Dapat ang magulang provide ganyan, ganyan. Ang dami kong expectation sa mga magulang ko. Na, in my mind, you have to do this, do that because you chose to be parents. Parang gano'n, parang kapal ng mukha ko pala dati sa isip-isip ko. Pero noon nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, na-realize ko, I came to a point na tao din ang mga magulang ko. Kagaya ko, may mga pangarap din sila. Kagaya ko, they also have struggles in life that they do not tell me. Amen? Hindi na nila sinasabi sa akin. Ginagawa na lang nila ng paraan because ayaw nila magdagdag ng burden sa akin. Amen? Kagaya ko, may weakness din sila. May mga desires din sila. Amen? Kala ko kasi ganun-ganun lang yon. But when you get older, when your eyes are open wider, when you read the Bible of the stories of Israel, their struggles, their wars, lahat ng pagsisikap nila, lahat ng gustong sumakop sa kanila, lahat ng mga Kristiyano in the past na nagsusumikap, dreams were not fulfilled. Dreams were fulfilled. Amen? People who stumbled in the past, they are like us. Amen? Ang hirap. Ang hirap pala sa buhay na ito. Mahirap ang buhay na ito at maraming struggles. And we know that there's this dark forces. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, ano ang sinasabi ng Biblia sa atin na mga Kristiyano mananampalataya
na nag-i-struggle sa mundong ito. In 1 John 5:5, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen? Sa Tagalog, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen? Amen. Sino dito ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Taas ang kamay. Kapatid, magtatagumpay ka because of our Lord Jesus Christ. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Amen. Because we have the Lord Jesus Christ, we overcome. Amen? Kahit mahirap, maraming struggles, maraming pagsubok, marami tayong hindi maintindihan. Kapatid, may nangyari sa buhay natin, hindi natin makonect. Bakit, Lord? And then sa mga bagay na hindi mo maintindihan, nakakaiyak. Because you can't understand. We don't see the whole picture. We don't see the whole puzzle. But the Lord knows everything from start to finish. And when we accepted the Lord Jesus Christ, the name of our Lord Jesus Christ Himself is Emmanuel. God is with us. And so we will overcome this world because of our Lord Jesus Christ. Palakpakan ulit natin ating Panginoon. All glory to God. Praise be and honor be to Him. At ang title nga po sa umagang ito is, In Him, there is no darkness at all. To God be the glory. Amen and amen.